kababayan, tinatawagan ko po ang lahat na gustong makisa sa laban kontra korupsyon at sa ating panalangin upang labanan ang matindi at talamak na korupsyon na nangyayari ngayon sa ating gobyerno. Magsisimula po ang ating vigil prayer dito po. Kaya kung pwede ay lumapit na po kayo dito sa harapan para makapagsimula tayo ng ating programa, panalangin at panawagan laban sa matinding korupsyon na nangyayari po ngayon sa ating gobyerno. Sa lahat na nakikinig at nanonood, makisa na po tayo mga kababayan, sapagkat ang labang ito, ang laban sa korupsyon ay hindi lamang laban ng ilang grupo o individual. Ito po ay laban ng bawat isa sa atin. Ito po ay laban ng bawat ordinaryong Pilipino. Walang kulay politika, anuman ang inyong political affiliation, anuman ang inyong pagkakilanlan, sino man ang politikong inyong sinusuportahan, ito na po ang panahon na tayo ay magkaisa sa gyera kontra korupsyon. Sa lahat po na nakikinig, sa lahat po na dumadaan, dito po sa harap ng ating entablado, tayo po ay nanawagan, nakikiusap na magsakripisyo po tayo ng 1 o 2 araw upang samahan, makisa sa laban kontra korupsyon. Tama na yung pagpapahirap, tama na ang ginagawang pambababoy ng gobyernong ito. Kaya makisa po tayo mga kababayan, at kaya lumapit na po kayo dito sa harapan. Mag-imbita po kayo ng mga malalapit dito. Mag-imbita na rin po kayo ng inyong kakilala, kapamilya, kaibigan upang samahan ang labang ito. Ang labang ito ay laban ng bawat Pilipino. Ang laban kontra korupsyon ay laban ng lahat ng mga Pilipino na patuloy po na binababoy ng nakaupong gobyerno ngayon. Lalong-lalo na po ang kinabukasan ng ating bansa, ang kinabukasan ng bawat kabataan, ang kinabukasan ng bawat ordinaryong Pilipino. Ika nga mga kababayan po natin, kung hindi po tayo maninindigan, kung patuloy po tayo magpapatakot, kung patuloy po tayo magpapabusal sa nakaupong gobyernong ito, patuloy din po silang magnanakaw, patuloy din po nilang uubusin ang kaban ng bayan. Kaya muli, ang panawagan po natin bago magsimula po ang ating programa ay lumapit na po kayo dito. Maya-maya kunti lamang, October 12, makisa po tayo sa lahat na malawakang kilos protesta, mapayapang kilos protesta, makisa po tayo. Samahan po natin ang panawagan ng ilang grupo at organisasyon. Samahan po natin ang panawagan ni Congressman Kiko Barzaga na makisa sa isang mapayapang kilos protesta. Kung saan man ang lugar na inanunsyo ni Kiko Barzaga, samahan po natin. Makisa po tayo mga kababayan po natin. Mapayapang kilos protesta ang panawagan po natin. Hindi kailangan yung marahas, hindi kailangan po ang magulo. Kailangan lang ay ang mapayapang kilos protesta. At ang importante ay ang pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ngayon, bago po tayo magsimula mamayang alas 6, ay nais ko lamang manawagan sa ating kataas-taasang General Romeo Browner na sana pakinggan mo ang boses ng ating ordinaryong Pilipino, sapagkat malinaw po ang nakasaad sa ating batas na pag ang taong bayan ay wala nang matakbuhan, kung ang kalaban ng taong bayan ay ang gobyerno, ang tanging kakampi lamang po ng taong bayan ay ang mga sundalo. Kaya ngayon ay lumalapit kami sa inyo bilang mga ordinaryong Pilipino, at kung naisin mo rin na linisin ang iyong pangalan sa kumakalat ngayon na kayo daw ay dawit sa Ghost Project, sana iparinig ninyo ang boses ninyo para sa ordinaryong Pilipino. Ipakita po ninyo ang inyong mga suporta. Panahon na para taong bayan naman ang unahin ninyo. Pakinggan ang boses ng ordinaryong Pilipino.
Ang nakasaad sa ating konstitusyon ay protektahan ang taong bayan at huwag ang mga magnanakaw na politiko. Sapagkat ang magnanakaw na politiko ay ginagamit lamang kayo na mga yan. Nais namin ay manindigan tayo para sa ating inang bayan. At sa ating mga kapulisan, kami nagpapasalamat din sa inyo sapagkat inyong ginampanan ang inyong sinumpaang salaysay na ang bantayan ay ang taong bayan. Tama po yan na inyong ginagampanan. Subalit ulit po namin sinasabi, tama rin po ang aming ginagawa na ipaglaban namin ang inang bayan. Sapagkat kung walang lalaban na ordinaryong Pilipino para sa inang bayan, ano na lamang ang mangyayari sa bansang ito? Sapagkat ang boses ng ordinaryong Pilipino ay siyang tunay na magpapalaya para sa bansang ito. Sa pagkakaisa, walang kulay-kulay sa isang hangarin na mapaalis ang mga magnanakaw na politiko sa administrasyong ito. Sapagkat ang mga magnanakaw na politiko ay sila ang tunay na salot sa bansang ito at hindi ang mga ordinaryong Pilipino na nakikipaglaban para sa inang bayan. Sila ang salot at anay sa lipunang ito na patuloy sinisira ang bansang Pilipinas sapagkat hindi natin nakikita ang kanilang pagmamahal at tunay na malasakit sa kapwa Pilipino. Sapagkat nung sila'y tumatakbo, ang kanilang pangako, ang kanilang boss ay ang mga ordinaryong Pilipino. Pero nung sila'y nakaupo, wala na silang pakialam sa ordinaryong Pilipino na patuloy na naghihirap dahil sa mga pagnanakaw na mga walang iyang mga politiko. Kaya nananawagan po kami, kaysa sa unahin po ninyo kami na bantayan, unahin po muna ninyong dakpin ang mga magnanakaw na politiko at pagbayarin sa taong bayan. Huwag po natin bigyan sila ng pagkakataon na makaalis sa bansa natin at makalaya lamang na parang walang nangyari sa ating administrasyong ito. Sapagkat kung hindi mangyayari yun, parang pinapanindigan lamang natin ng kasabihan na ang hustisya ay para lamang sa mayaman. Ang kailangan natin ngayon, kahit gaano pa kayaman ang politikong yan, ay damputin ninyo sapagkat isang patunay na sila'y nagkasala sa taong bayan. Sana sa pagtipon-tipon namin ngayong gabi, Ginoong Brownell, ay pakinggan mo ang boses at panawagan ng mga ordinaryong Pilipino. Hindi namin kailangan magmakaawa sapagkat itong laban na to ay laban ng mga susunod na henerasyon para sa kinabukasan ng mga kabataan na ninanakaw ng mga walang hiyang politiko sa kasalukuyan. Panahon na upang tayo'y magkaisa. Pumunta kayo dito, iparinig ninyo ang nararamdaman ninyong hirap at galit sa mga politiko na mga magnanakaw. Makiisa po kayo, sama-sama tayo, harapin natin to bilang isang Pilipino.